Season 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:05. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa Endogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, libreng sakay sa Metro Manila, maarangkadang unya na aldaw. Lakson pinag-question ang 1.939 trillion na flood control budget kan PWH. Eleksyon kan na gobyerno target subuot na mag-abot sa 5.5 trillion na pesos pag-abot kan na 2028. Senador Loren Ligarda pinalawig ang medical leave sagkod ng pitsa 19 kan bulan kan na Agosto. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado national, depensa nag-alma sa paggamit ka na EI EMEDS para manipailing ang 125 million pesos cash sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos lang po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga ako si Junel Cuba. Sa detalyes na kitangunyan ka na sa tuyang mga barata inutuntaan na barata sa kamugtakan ka na panahon. Padago sa namadaranin na anam monsoon rain sa southwest monsoon o duro sa bagat sa nagkapirang party kan Luzon na sin Visayas ngunya na aldaw kan na Martes sabi yan kan na pag-asa kasabay kani padagos pag-monitor kan na pag-asa sa duwa nga low pressure area LPE ang LPE 08F nasa laog kan Philippine Area of Responsibility o FAR asin igwani na halangkaw na posibilidad na maging sarong tropical depression o bagyo sa laog kan masudod na 24 oras oring namata nini sa distansyang 1,140 kilometers kan east of northern Luzon. Mantang ang saro pa nga LPE 08G ana nasa luwas kan par asinigwama nin medium chance na maging tropical depression orining namataan sa distansyang 295 kilometers kan west northwest kan Lawag City, Ilocos Norte.
pinakamatinding epekto kanabagat ang pinaglalauman na sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, asin man Occidental Mindoro kung saan makakamati ni na monsoon rains sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, asin man Antique, pinaglalauman ang paminsan-minsan na pagbagunas kan uran sa Negros Island region, asin iba pang parte kan Luzon, Western Visayas, Lauman, ang mapananguro na kalangitan, asin may pakurukuriat na pagbagunas kan uran, asin thunderstorm. Ini katakod ka na sambit ng bagay, nag-abiso ang pag-asa na mag-ingat para sa mga nabanggit na mga lugar na posibleng mga pagbabaha, asin man pagkakaigwa ni landslide. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalles kana mga barata sa lado nasyonal, nagtaunin na libreng sakay ang Department of Transportation na siban iba pang ahinsya kan gobyerno ngunyan aldaw kan Martes, Agosto 18 para matabangan ang mga commuter na stranded ninuli man kan matinding pagbagunas kan uran, asin na baha sa Metro Manila. Magpuon na ang libreng sakay alas 6 ngunya na pagkaaga sa gudnang alas 8 nin pagkabanggi, maabot sa 43 na mga lulunadan kana gobyerno ang i-deploy para manda dagos ng malunadan, asin mahakot ang mga commuter na nadidipisilan na makapuli, asin makalaog sa saintang trabaho ninuli man ka na sobrang baha, kabali na ang rutang may libreng sakay, vice versa. Iyo ang Quiapo to Fairview, Lawtown, PITX, Divisoria, Tucubao, Baclaran, Monumento, Lawton to Muntinlupa, Heritage Market, Monumento, PIXT, Kalintong, Pasig, Buendia, Makati, Quiapo, Commonwealth, Marikina, Cubao, Santa Misa, Aranita, Baclaran, Sukat, nakisumaro man sa programa ang manlain-lain ng mga ahinsya kan gobyerno, kabali na ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, LTO, LTFRB, Department of Energy, DOL, asin man ang tropa kan Philippine Army. Sa iba pa nga detalles kan mga barata, pinag-question ni Senador Pampiluping Lacson ang 1.9 trilyon na pondo para man sa flood control project kan gobyerno matapos lewata makamati nin maiwas na pagbaha sa nagkapirang parte kan nasyon. Inuli naman kan mayong huta-huta na pagbulos kan uran, bunga naman kan nabagat sigun kilakson uminabot sa 1 milyon o 1.939 trillion pesos ang pinaggastos kan Department of Public Works and Highways, DPWH, para man sa flood control project poon na 2011 sa gudnang 2025. Alagad sa tao kanda kulang pundong ipinagtagama padagos paman subuot na nakakamati ang pagbaha kan kadaklan ng mga lugar, kabali na duman sa parte kan Metro Manila. Sa pahayag, ipinagpahayag ni Lacson na naabuton sa 1 trillion pesos ang ginastos sa flood management kan nakalis na 15 taon. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, pinaglalauman na maabot sa 5.5 trilyon na pesos ang kabilugan na income kan gobyerno pagabot sa pagtatapos kan termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Sabi yan kan na Finance Secretary Frederick Gu, pinaglalauman na digdi marambong ni naabuton sa average na 9% kada taon ang tax collection na gikan sa taon na 2026 sa gunang 2028. Pag-abot kan 2030, target kan na gobyerno na maglampas sa 6 trillion pesos ang kabilugan na revenue kan na gobyerno. Dinuli kan pinaglalauman na napapakusugun kan Bureau of Internal Revenue BIR asin na Bureau of Custom BOC ang sindang pangungulikta kan na buwis sa sindang ikalimang State of the Nation address
ipinagpahig ni President Bongbong Marcos na ilalangkaw ang income tax sa exemption ceiling para man sa mga nag-i-income ni na 350,000 pesos kada taon gikan sa presenteng 250,000 pesos. Ipinagpahig kan na presidente nagibo na exempted ang micro as in small business na 2% minimum corporate income tax sa laog kan na 12 bulan. Naglalaom mo niyan ang Department of Finance sa DOF sa mga prosopistong araw kan na multinational minimum tax bill as in general tax amnesty bill ana madadagdagan ang koleksyon kan na gobyerno. Mantang nagpuna ang DOF as in man BIR sa pagsagibo kan lay para man maipasulod ang global minimum tax sa objetong mapugulan ang paglipat kan na taxable income kan dakulang kumpanya asin iba pang parte kan nasyon gikan sa Enero sa ng Hulyo 2026. Nakatimos na o nakabilog na ang BIR ni naabuto na sa 2.003 trillion pesos masalangkaw sa 13.53 billion pesos o 0.68% kumpara ka na 1.990 trillion pesos na target para sa nasambit ng panahon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinalawig ni Senador Loren Ligarda an sa iyang medical leave sa kunang pitsa 19 kan bulan kan Agosto. Sabi kay Senate Secretary Renato Bantog kan nakalis na aldaw kan na Lunes nakaresibida ang Senate Secretariat kan na sinasabing surat gikan na sa opisina ni Ligarda kan nakalis na aldaw kan na Lunes nin pagkaaga na nagsasabing magpapadagos muna ni na live ang senadora. Sabi kasud nga poon na Agosto 3 dahil na naglaog si Ligarda sa mga sesyon kan na Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na inut siyang nag-file kan na medical leave poon kan pitsa 3 kan bulan kan Agosto sa gudnang pitsa 5 asin kan Agosto 11 sa gudnang Agosto 12 na pabarata na naghali sa laog kan Pilipinas si Ligarda kan Agosto 2 asin nagpasiring duman sa France mantang kasabay kan sa iyang pagpalta ang preliminary investigation kan opisina kan ombudsman sa mga reklamong plunder asin graft laban sa iya asin anda sa iyang aki na si Batangas Representative Leandro Libisti. Sabi ka na ombudsman pinag-akusaran si Ligarda na ginamit an sa iyang posisyon tanganing makakuha subuot nin eksklusibong solar power franchise para man sa Kilibisti na sinasabi nga nagresulta kan bilyon-bilyon peso nga sa electricity losses. Piga ni Garan ni Ligarda ana mga aligasyon asin pinag-apudining utterly false asin baseless. Inagad man kani sa publiko na dai tawan na nin kolor politika asin political narrative an sa iyang sinasabing pagpalta sa mga sesyon asin pagdangog sa Senado. Dai naman ipinagpahing ni Ligarda an sa iyang opisina an partikular na hilang o medical condition inulikan sa iyang pagpalta o pag-absent sa Senado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal, nag-alma ang defense team ni Vice President Sara sa paggamit kan artificial intelligence o AI generated image kan House prosecution funnel para man ipailing kung gurano kadakul ang 125 milyones pesos na confidential fund na sinasabing ini-withdraw nin sarong Special Disbursing Officer kan Office of the Vice President. Sabi kan Defense spokesperson Abogado Michael Pua, pinag-question kani ang paggamit kan AI dinuli ta pwedeng dai ini tumpak asin na may pailing ang aktwal na itsura o
dakul ka na 125 milyones na kas sa ika-16 na aldaw kan impeachment trial. Nagpailing si private prosecutor Amado Ligutan kana AI-generated image kan pinagkakarkulong nga abuton sa 125 milyones pesos kabali na and 1,000 na budol na tig 125,000 pesos gamit ana 1,000 denomination. Nagpailing ang prosecution kan AI-generated image ni na apat na duffel bag na kung saan na digdi sinasabing naglalaman kan 125 milyones pesos. Ipinaliwanag ni Ligutan na nagamit sinda kan teknolohiya ni nulit mayo sindang aktual na 125 milyones pesos na cash para ipailing and nasambit na nga kwarta sa padagos na pagbista. Alagad, ipinagpirit ni Pua kinakaipuan masiguro muna ana accuracy kana mga ladawan. Ipinailing ni nulita pwedeng sobra o kulang ang representasyon kana AI sa aktual na dakul kan kwarta. Mantang ipinagpahig kan prosecution na spokesperson na si Abogado Benjamin Tolosa Jr. na visual representation lang daw ini tanganing matabangan and partibismo kana testigos asin na korte na mahiling ko na haros kapariyo ka na mga budol na kwarta ang mga baga na pinagamit sa transaksyon ang pinagpailing sa nasambit ng ladawan. Dahil naman daninda ipinagpailing aktual ang kwarta ang paggamit kan AI-generated image. Dagdag kani ipinagpahig subuot ka na nasambit ng testigo na may pagkakaparehas ang ipinagpailing na visual representation sa kwartang nahiling asin mga bag na pinaggamit asin pinagbugtakan kan nasambit ng kwarta. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Impeachment trial kana sila dumo na ngunya na aldaw Agosto 18 ninuli kan na raot kan kamugtakan kan panahon. Sinuspende kan Senate Impeachment Court ang nakatalaan na pagbista sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunya na aldaw kan Martes, Agosto 18, 2026. Ninuli kan pinaglalauman na makusog na pagbagunas kan uran asin na pagbabunga naman kan southwest monsoon o ang pinagapod na habagat. Sa notisya na pinagpirmahan kan Clerk of Court Renato Bantog Jr. kana sudma sinabi na pinagsugo ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senador Francis Ches Escudero ana pagkansila ka nasambit ng bista basado sa notice kinansila ana nasambit ng bista ninuliman kan forecast ka na State Weather Bureau na makusog na mga pag-uran asin na pagbaan lauman ngunya na aldaw ka na Martes. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga mga nagababaga pa nga mga barata, nagpahayag ni na Volunteer Against Crimes and Corruption na Chief Arsenio Buy Evangelista matapos sa ibanan kaning magsampa ning kaso sa ombudsman ang nagkapira nga nakabakal kan Ghost House Project laban ki dating magalang Pampanga Mayor Romulo Picson asin incumbent Vice Mayor Elier Tacson kana sudma Agosto 17. Ipinagdara sa partibismo kan ombudsman ang nasambit ng kaso tanganing maimbestigaran asin maaraman kung igwa ni pagbalga o igwa ni dapat ikaso sa nasambit ng opisyal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal.
sa iba pang detalyes kan mga barata sa Ladua Nacional. Vice Mayor asin dating Mayor Magalang Kampambanga inireklamo ninulikan na subuot ghost housing project. Sinampaanin man lain-lain ng mga reklamo sa ombudsman. Ada Vice Alkalde asin dating alkalde ka na Magalang Pampanga ninulikan na dain na ipatindog na housing project para man sa mga tios na mga residentes o pamilya sa tabang kan Volunteers Against Crimes and Corruption BECC. Isinampa na reklamo laban na kay Vice President Elier Picson asin dating Mayor Romulo Picson na nasubuot nagpuon sa nasambit ng proyekto. Kabali sa mga reklamo kinakaatubang kan pamilya na Picson iyo na grave misconduct, serious dishonesty, abuse of authority asin conduct prejudicial to the best interests of the service. Sabi kan legal counsel na si Abogado Jerome Asperin uminabot sa 1,706 na mga tius na mga benepisyaryo nangarap na magkakaigwanin sa diring arong alaga day nagtrayumpo ninhuli ta Mayo mampalaan na ipatindog. Pinagbulgar ka na saro sa mga complainant na haros 10 milyones pesos na ang kabilugan na ipundo asin na ibayad kan mga residentes gikan kan 2019. Alagad Mayo man lang maski sarong hollow blocks na naitindog sa nasambit ng lugar. Ninuli kanina nangangapudan si BECC President Arsenio Boy Evangelista sa ombudsman asin na imbestigaran ang kaso tanganing matawan ni Justisya asin digdian mga dainangyaring mga pangiturugan kan pamilya kan mga biktima. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunya sa Lado Nacional nangapudan si ML Party List Representative Congressman Laila de Lima na mapakaray asin na busising pag-aadal sa 7.2 trillion pesos 2027 national budget mantang pinagpupunan kasudma sa laog kan Kongreso ang debate o deliberasyon mapadapit man sa nasambit ng budget na gagamiton sa masunod na taon. Sigun kinilima dapat siguraduhon na mapapadumanan pondo sa serbisyo asin benepisyaryo kan mga Pilipino asin bako sa mga gastuso na pwedeng mapuli sa pag-aabuso o sasayang kana pundo kana banwaan. Tama na subuot ana nangyari sa mga budget na kung saan ginamit sa flood control project alagad day man nangyari mayo nin epekto asin nangyari subuot ang nanginabang nagkapirasa ng opisyal kan gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa Lado Nacional, suminakat na sa 27 ang bilang kan mga nagkagaradan bunga naman kan padagos na epekto kan habagat sa sarong press briefings. Kanda sudma pinagkumpirmar ni PNP spokesperson Police Colonel Alin Ricu na 26 na mga nagkagaradan mga sibilyan mantang saro ang PNP personnel o pulis na pabareta kanda police officer na igwapang duwang individual ang nawawara mantang 18 katawo na anak na pabareta na nagasapo ni na injuries base sa record kasud mang aldaw kan Lunes. Nakatalaan manda na magtaon ni na bilog na detalye ang pulis kasumpay ka na nagadanda kung sain ano ang dahilan ka na sa iyang pagkagadan mantang padagos ang pag-asiste kan PNP sa disaster response kasabay man kan pagdanay kana seguridad karahayan sa mga lugar na naapektaran kan mga bata na bulos kan urada base man sa record gikan sa Office of Civil Defense OCD kasudma maabot sa 5 milyon katao ang apektado asin na pinagsarong epekto day pa sa nanaloy ka na bagyo mantang digdi naga igwa ni
Tao pang doon na asin nag-ambag man iyo ana habagat sa nasyon na i-record ang mga apektadong pamilya sa Ilocos Region, Cagayan, Bali, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region, Metro Manila, asin man duman sa Mimaropa. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal. Kinumpirmar ka na hostile witness na si Office of the Vice President OBP Special Disbursing Officer SDO Gina Acosta. Nasa iyang opisyal na testimonya na si Vice President Sara Duterte ang nagsugo sa iya na itao ang 125 milyones pesos na confidential fund kay Colonel Raymond Dante Lanchica. Ginibo ni Acosta ang revelasyon na ini sa atubangan kan Senate Impeachment Court sa ika-16 na aldaw na impeachment trial ni Vice President Sara. Sinabi ni Acosta nasa sa iyang testimonya na matapos niya nga maingkaas o mai-ribay ang cheki ni na confidential funds inapudan kanitulos si Colonel Lanchica kanaputon kung tanon niya ini ginibo ana sa iyang mismong pahayag iyo na sugo po sa sakuya na i-release ang kwarta na 125 milyones pesos sa security officer na si Colonel Lanchica, si Sara Duterte. Si Colonel Lanchica pamayo kay Tukan Vice Presidential Security and Protection Group BPSPG. Ipinagpahayag ni Acosta duwang dahilan kung taano tani sa iyang itinao ang confidential fund kay Colonel Lanchica. Inot na dahilan sinugo ini ni Vice President Sara bilang head of agency. Ikadua, si Lanchica ang eksperto sa pagpapasudod kan mga confidential operation kan opisina kan OBP. Degdi hinapot man ni trial presiding officer Francis Chis Escudero kung trabaho kan security officer na gastuson ang pinagdisbursa na confidential fund ni Acosta bilang special disbursing officer. Nagsimbaga na dai si Acosta ninulita trabaho ini kan SDO alagad kapag na-release na subuot ang kwarta trabaho na kan security officer ang magsumiti kan na utilization report bilang patunay na naipasulod ang confidential activities mantang pinaglalaoman ni trial presiding officer Francis Chis Escudero si Acosta na magbalika ngunya na aldaw Agosto 18 para liwat na magtestigo sa irarom kan pagpapasugpi na digdi. Alagad sinasabi na dai makakapag siring asin de makakapag testigos ngunya na aldaw si Acosta inuli ta pinagsuspindi ni Escudero ana hearing o trial kana kasong impeachment ninhuli man posibleng baha duman sa partibismo kan Metro Manila bunga kan raot kan panahon. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Bukas sa gabus na mga babayan makipag-ulay sigun kay Palace Press Officer Yussi Claire Castro nagdadanay na bukas si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makipag-ulay sa gabus na mga namamanwa ng mga Pilipino kabali na madaiya tutubod sigun sa saiya. Sinabi kaniya na bakong partikular para man kay Vice President Sara Duterte ang pahayag ka na presidente tanganing maiwasan ang anuman na nasa lang interpretasyon alagad nagtutubod ang palasyo ka na Malacanang na kung may mga gustong malinawan ang parte kan mga namamanwa ng mga Pilipino
pwede nga makiulay si President Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang detalyes kan mga barata, tinauan doon kan House Appropriation Committee, Chair of Nueva Ecija Representative Mika Swansing, na dapat mamatian kan mga Pilipino ang beneficiaryo kan prosopistong 7.2 trilyon na pang nasyon na budget sa 2027 sa pagpuon kan pagtratar kan sudma kan House of Representative sa budget proposal. Ipinagpahing ni Swansing na dapat mapaduman ang pundo sa mga serbisyong direkta nga makakatabang sa mga pamilya nga arog kan mas marhaya na serbisyo sa parte kan salud, di kalidad na lado kan edukasyon, mas dakol na mga trabaho asin na mas magayon na infrastruktura. Tinauan doon kaniya na maging mabusisi asin na mapagmatsyag sa laog ka na kongreso, tangani man na masiguro na ang kada piso gikan sa buwis kan mga Pilipino mapapaduman sa mga programang tunay na nagtatao sa saindang pangangaipo asin mad sa sainda mismong kaipuan na matauanin solusyon. Ang mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang padagos-dagos kita sa detalyes ka na sa tuyang mga barata na kitangunyan sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal inumaw sa social media ang sarong barangay Tarod gikan sa barangay kan na Padang, Legazpi City matapos kaning maibalik ang 27,000 pesos na aksidenteng na ipadara sa iyang GCash account. Sigun kay Maria Leona Bananya, pagpuli kani gikan sa iyang pagtanum, nagkapra nga busy siya nga nakaresibinin na miss call hali sa sarong individual. Kaanda sinimbag niya na apod nakipag-ulay siya kay Sharon Roblas Aribalo na nag-impormar sa iya na aksidenteng napadara siya ka na nasambit ng kwarta sa GCash number ka na tanud. Inuli taloy na siya nga daiya nakabukas sa iyang GCash account. Nagduman na ini asin na matapos makumpirmar ang transaksyon na ibinalik na bilog na kantidad. Labi na pasasalamat ni Aribalo sa pagiging honesto asin na maray na buot ka na tanud na asambit ng kwarta at para sa tuition kan sa iyang aki asin na digdi nakakuasyan ni dakang banga uliman tadigdi na ibalik sa iya ana nasambit ng kantidad pinasalamatan ana sinambit ng tanud. Sa iba pang detalyes ka na sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. At
LGU duman sa party kan na Banuan kan tinambak ka maredisur nag-turnover ni na mga medical supply equipment gikan sa party kan na PCSO parman sa 44 barangay kan na sinambit na nga Banuan sa esfuerzos iyan kada tabang na naghahali sa party kan na munisipyo kan na Banuan kan tinambak ka maredisur asin essential na medical supply asin na equipment gikan sa Philippine Charity Sweepstake PCSO para man sa bilog na 44 barangay kan Banuan kan tinambak kabali na digdian 44 mga wheelchair islitus o stethoscope Sinocare asin na T-strip kabali naman ana Lancet BP apparatus glucometers nebulizers, regulators, oxygen tanks, asin na oxygen tanks bags, sharing man an 20 crutches, 20 canes, asin man 20 walker, ana mga ini ada pinaga-resibikan 44 nga mga barangay official ka na sinambit na nga Banuan tangani nga magserbing dugang na suporta sa saindang barangay health service asin makatabang sa lambang nangangaipong barangay kana nasambit na nga mga gamit. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal, 9 Infantry Sandigan na Batalyon na Philippine Army 9 na IB Philippine Army sa committee hearing kan na sanggunihan na bayan duman sa Banuan kan libmanan ka maredisur na pinaga sa gibo kan nagtalikod na aldaw parte kan na padagos na paglapigot kan lokal na gobyerno na suportaran ana reintegration kana mga former mga rebeldiya sa saindang komunidad nagpartisipar sa pagdangog sinda Second Lieutenant Micaela Nicola Santiago, Assistant Civil Military Operations CMO Officer, asin na Sergeant Arnel B. Sanchez, CMO NCO kana 9 Infantry Division kan Philippine Army Bicol na pinanginutan man kan na pagdangog ni Engineer Ariel o pinagapanginutan man kan na pagdangog kana mga miyembros kan na konseho sa Banuan kan libmanan ka maredisur pigtukar sa nasambit ng committee hearing iyo ang prosopisto na ordinansa para man sa pagtagama ka na pundo para sa calendar year 2027 na obheto na magduhol nin tabang pinansyal sa kada kwalipikadong mga former rebel na kung sain voluntaryong nagbalik loob asin nagsuko sa gobyerno. Obheto kan prosopistong programa dagdagan ng suporta ang lokal na gobyerno sa mga dating mga rebelde bilang parte kan sa indang reintegration asin pagbalik sa matunino nga na pagbuhay. Pinaglalauman makakatabang anasambit ng ayuda tangani manda na digdi matawan nin solusyon an sa indang panginot na pangangaipo mantang pinagpuunan ninda an panibagong unit kana sa indang buhay kabali na an sa indang pamilya asin komunidad nagpartisipar sa nasambit ng pagdangog iyo mismo ang representante gikan sa Municipal Budget Office, Municipal Accounting Office, Municipal Social Welfare and Development Office MSWD, Public Employment Service Office PISO asin iba pang mga concerned agencies sa tangani man tukaron ang kinakaipuan na mekanismo asin proseso para sa maray na pagpapasunod pa na prosopistong programa ipinagpailing sa nasambit ng pagdangog ang padagos na pagtatarabangan kan lokal na gobyerno kan 9 Infantry Division kan Philippine Army asin na iba pang mga katabang na mga ahensya sa pagsulong kan mga programa na nagtataw ninda kulang suporta oportunidad panibagong paglaom sa mga rebelde sa paagiman kan na pagtatarbangan asin pagsasararong paghiro padagos na pinagasusulong
kan mga katabang na mga ahensya kan gobyerno an sarong komunidad na nagdudul nin pagkakataon sa mga nagbalik loob na makapagpuon giraray maging produktibo ang mga namamanwaan asin na magtao ninda pagdadanay kada pagabugtak kan seguridad katuninungan asin pagpapasenso sa bilog na banwaan kan libmanan na Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dumang kita sa mga reporter sa luwas. Nasa linya si Boyet Paderes. Matrayong po na deklara na stable internal peace and security status ang banwaan kan Nabwa Camarines Sur. Pinanginutan kanin o 1st Brigade and 49th Infantry Battalion Camarines Sur Provincial Police Office asin Nabwa MPS sa pangingilot ni Police Colonel Seriaco Pater, DILG, PCG, BFP, lokal na gobyerno kan Nabwa sa pangingilot ni Mayor Percy Bulan asin mga concerned agency ang sinambit ng deklarasyon. Ipagpasalamat pa ni Mayor Percy Bulan ang sinambit ng deklarasyon huli sa makakatabang ini para mas mapaunlad ang banwaan kanabwa asin mapanatili ang katuninungan. Para sa BBS News, BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal para man sa nagapot mapadapit sa rice distribution kan Overseas Worker Welfare sa Administration UWA para sa pamilyang OFW na naapektaran kan Super Typhoon Pongwong o Wanda gustong ipaaramba abakong kabaktian banwan kan pili sa mga local government units LGU na kwalipikado para sa nasambit ng relief assistance basado sa opisyal na surat kan OWA Regional Welfare Office No. 5 Bicol na may pitsang Agosto 17, 2026 isinagibo kan OWA ang busising assessment asin evaluation sa distroso asin man na epekto kan Super Typhoon Wanda basado sa resulta kan assessment asin iyanda sa Office of Civil Defense OCD situation na report ana mga napagaraman na LGU na pinakaapektado asin kwalipikado sa relief assistance iyo ang mga minasunod Camarines Sur, iyo ang Garchi Turina, Lagunoy presentasyon tinambak karamuan si Roma katanduanis gabusa na mga LGUs ninuli kayanda kabali o daikabali an banwaan kan pili Camarines Sur sa listan kan mga LGU na kwalipikado para sa nasambit ng OWA Relief Assistance basado sa saindang isinagibong assessment. An impormasyon na iniya parti tanganing malinaw na mahipahatod asin maipasabot sa publiko ang opisyal na basihan kan uwa mapadapit man sa nasambit ng programa. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal. Sa iba pa niya itong detalyes kanda mga barata sa lado lokal, personal man na pinag-inspeksyon ni DICT Secretary Henry Aguda ang free wifi for all site sa museo ni Jesse Robredo sa Civic Center Compound Naga City bilang parte kan sa iyang paglibot-libot sa laog kan syudad kan Naga kabali naman si Robredo o si Mayor Lene Robredo sigun kay DICT na install ang libreng wifi site sa museo kanda pizza 18 kan bulan kan Oktubre 2023 saro ining heritage side na dinadayo kan publiko tanganing mabisto ang buhay serbisyo asin na pagrumdom kidating DILG Secretary Jess Robredo sa isinagibong speed test uminabot sa 112.62 Mbps ang download speed kana libreng wifi pwedeng mabago ang request depende sa bandwidth asin dakul na sabay-sabay na nagagamit kabali sa pag-inspeksyon iyo mismo and grupo kanda Bicol OIC Regional Director Christian Roy Milada asin ana Assistant Regional Director Annabel Udonyo Kalimpung sigun nagdi obato kana sambit ng programa na magdul ninda
malalao man na internet koneksyon sa mga pampublikong mga lugar kabali na ang dinarayong pasyaran na heritage site na inut nang pinagapanginutan ni Aguda ang paglansar kan tudi trabahong digital tab fair sa Naga City kan nagtalikod na simana asin binisita man ang Computer Science High School Bicolantya sa CBCUE campus sa Pili asin sa Level 4 Digital Transformation Center sa Camarines Sur, Uptown. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal daina na dipisilan ang mga barangay tanod sa barangay kan Mabulo, Naga City sa pagpapatrolya oro aldaw asin banggi matapos magkaigwa kan tricycle patrol na pwede nindang gamiton sa indang pagbabantay sa paagi kani mas pang mapaparika sa nagkaperang mga responde kan barangay kapag may emergency nagsiserbi manin service vehicle ang mga opisyal kan barangay kapag may kinakaipuan na asikasuho na sa City Hall. Sabi kan na barangay na si Arturo Matos ang pamayo o kapitan 200,000 pesos ang pundong ipinagtagama kana pang nasyon na gobyerno sa irarum kana bawat barangay makikinabang program ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang ginamit na pangbakal kana motorsiklo ang pagpapakabit kan sidecar para man sa tricycle patrol. Ang tricycle patrol ang kainot-inuting barangay patrol vehicle kan barangay Mabulo na dakulang tabang sa regular na pagpapatrolya, emergency response asin pagatud ni mas marikat sa serbisyo sa mga residentes sa presente sagkod sa lauglang ninda kan syudad Canaga pwedeng magbiyay ang tricycle patrol sa ringman sigun kay Kapitan Matos pwede ning gamiton sa luwas kan na syudad kun kinakaipuan basta makipagkoordinar gikan sa barangay. Sabi man kan na barangay Tanod Antonio Ramos kadakol na ang natabangan kan na bagong tricycle patrol asin dainay ni na babakante ninuli kan na dakula ang nangangaipo kan sinambit na nga serbisyo. Ang naka-duty na barangay Tanod iyo ang in charge sa tricycle patrol na magsiserbi manin na driver ini kapag may kinakaipuan dumanad asin emergency na dapat tawanan magkakanigong atensyon. Balik kita sa mga reporter sa luwas. Nasa linya si Daryl Banyas. Naipuli na sa probinsya ng Camarines Sur ang bangkay kan sa Bicolanong Marino na nagadan sa drone attack na o sa piglunadan kaining MV Gas Lesbon mantangyaon duman sa Black Sea. Nagabot sa Bicol International Airport duman sa Daraga Albay kan Agosto 14 ang bangkay kan sea-based OFW gikan sa Romania pigsabat asin pig-alalahan kan OWA Bicol asin man kan Department of Migrant Workers digdi sa Bicol ang pamilya kanagadan gikan sa aeropuerto tigdara ang bangkay sa Legazpi City para sa cremation antes na ihatod duman sa indang harong sa Banwaan kan Karamoan, Camarines Sur. Nagpaabot man nin ayuda o an OWA Bicol nin tabang financial para sa pamilya kabali ang 220,000 pesos na death asin man burial benefit kabali man ang 15,000 pesos na livelihood assistance asin educational assistance para sa saro sa mga aki kanagadan. Padagos man na nakikipag-koordinar ang OWA asin DMW sa pamilya para sa iba pang kinakaipuan na proseso tiring man mga benepisyo. Dagdag na bareta sa Nado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal padagos mada ang lokal na gobyerno kan na probinsya kan Camarines Sur sa liderato ni Gobernadora Elry Villafuerte sa pagtulod asin pagatud kan medical mission sa manlain-lain ng mga banwaan asin barangay sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur duman sa banwaan kan Pili Camarines Sur oring pinagdumanan kan medical mission ni Gobernadora Elry Villafuerte kan na probinsya kan na Camarines Sur iyo mismo
himuan na barangay kana San Isidro sa Banwaan kan Pili Camarines Sur kun sa inda digdi ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nagkondukta kan medical mission sa sinambit ng Banwaan tanganing mayatud sa mga residentes ang mga serbisyo sa lado kan medikal na kinakaipuan ninda afwar kan libreng konsultasyon na kapag puli man sinda nin mga bulong asin mga bitamina gabusiyan na mga libre ninuli tayan libreng pinagatod kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur nauugma ang mga residentes kanda barangay kanda San Isidro sa Banwaan kan Pili Camarines Sur ninuli kanda padagos na pagatod kan maray na serbisyo kanda gobyerno probinsyal kan Camarines Sur pinasalamatan kan mga iniya asin banda ni Mayor Bikbik Solano ang padagos na suporta ni Gobernadora Elry Villafuerte sa pagatud nin serbisyo medikal sa mga konstituentes kada Banwaan kada Pili Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal padagos-dagos kunyanda ada pagkakaigwa ninda pagduhul ninda tabang kanda grupo kanda cybercrime digdi sa laog kana siyudad Canaga asin na probinsya kan nga Camarines Sur liwata nagpailing ning gilas ang kaugma CAPS kan Camarines Sur Police Provincial Office matapos dagos ng magbagsak sa kamot ang sarong 31 anyos na security guard na nagpabistong sinalding residentes kan Bumbun Camarines Sur sa sarong entrapment operation kasabay ka na Article 2 o pagbalga sa Article 294 Unrevised Penal Code o robbery extortion ang nasambit ng gwardya anda yaon ngunyan nakakulong sa ipatura kan pulisya. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga barata na kitangunyan mga tugang sa luwas kana nasyon o barata na kitangunyan dumanda sa Estados Unidos de Amerika. Pinaging kaminar ni US President Donald Trump ang nasyon kan Iran na magsuko na lang tanganing matapos na ang nagpapadagos na sinasabing giyera sa pagultanan kan duwang nasyon sa sarong interview. Ipinagpahig ni Trump na dapat subuot maglangkaw ni na white flag of surrender an Iranda mantang nagdadanay na dain nagsusulong an mga pag-uurulay para man sa pagtatapos kan sinambit ng labanan kanda nagtalikod na bulan kan Hunyo nagkasundo an Washington asin Tiranda nasarong Memorandum of Understanding an nakatalaan na tulos na pinagpermanenting pagkakaigwana kan untuk putukan o operasyon militar sa gabus na pagdangog sering man day ini nagaluy asin ni pinagpahig ni Trump na digdi nagpasuna ang kasunduan kan Pizza City kan bulan kan Hulyo mantang pinagkumpirmar man kan nasyon kan Iran Foreign Ministry matapos ang sarong simana kan sa indang kinansila ana nasambit ng kasunduan sa irarong kaya kadasambit ng kasunduan dapat kutana na makipagnegosasyon ana duwang nasyon sa laog nin 60 dias para man sa mas mahiwas na kasunduan kabali na ang urulay mapadapit man sa nuclear program kan Iran sa naging suway na pag-uurulay kanuman asin Iran pinagtukar digdi ang liwat na pagbubukas kan commercial shipping sa Strait of Hormuz nagbanta si Trump laban man sa umaning kaso digdi and ulangunda subuot kani ang mga lakdang kan US sa parte kanasambit ng lugar nagpataminid man si Trump laban man sa uman na kuna inkaso digdi si sigurado ninda ang plano kan Amerika asin sigurado na bumbahon ang sindang ipapadara mantang nga nakaputan may epekto ang ginibong lakdang ni Trump sa nasyon kan Iran para man sa maabot na bulan kan Nobyembre midterm election midterm have not
nothing to do with my thinking. Pahayag ka na Presidente, panginot na obheto ngunyanda kana administrasyon kani napugulan ang Iran na magkaigwakan pinagapod na nuclear weapon. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata na kitangunyanda mga tugang sa luwas o bareta na kitangunyanda mga tugang sa kinabanin na Karawat. Sa satuyang barata ngunyada sa kinabanin na Karawat, padagos ngunyada na namamayagpag ana partibismo kanda grupo kanda Pilipinas sa kawat na basketball kung sa ina digdiya pinagpapailing na gilas sa Pilipinas ana sa indang trayumpo sa parte na mga laban na nasa indang pinagababalihan tinawan doon na kana nasambit na mga parakawat na nagigikan sa parte mismo na Pilipinas na sulid ana sa indang grupo tangani na digdiya tawanan ni na doon na makuha ang kampyonato sa mga kawat na sa indang pinagapapartisiparanda. Pero nagkakaigwanin na dakulang balakid sa parte mismo na mga parakawata kan gilas Pilipinas ninhuli man na subuot nagkapira sa mga parakawat ninda ana sinasabing igwa ninda mga namamating injury asin na an ibadigdi ana subuot digdi igwaman ninda sinasapong problema sa parte kan sa indang mga pisikal. Iyan mga tugang ana katiripunan ka na mga barata sa pangarang ka na sa tuyang mga nakaibana na sa pagpaabot kan mga barata sa engineering department kaibanan ta dyan si Stephen Pabis sa mga tugang. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:06. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwat, marahay na aga po sa kabusta ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa dua lokal sa satuyang barata sa lado lokal. Special program for the employment of students sa SPIS nagkaigwana ni free out duman sa parte mismo ka na Banwan ka na Pili Camaridisur. Maabot sa 10,000 na mga school counselor associates inapapaspasan ni Congressman Luigi Villafuerte ka na probinsya ka na Camaridisur. Sa tuya pang pamayukan na mga bata sa lado lokal, quadruplets o aking apat na kambal igdi pinagpasirada ni Congressman Mix Villafuerte ka na probinsya ka na Camaridisur. Sa tuya pa pamayukan na mga barata sa lado nasyonal o lado lokal, 170 na kantidad kan pinagtutubadan na Shabu nasamsam sa tulong drug operation demanda sa Rinconada area. Sa tuya pa pamayukan na mga barata sa lado lokal, solid waste management, pighiras, ana mga huma asin na eksperyensyahan sa pagkulikta nin basura
aparte mismo ka na syudad ni Naga. Headlines kan mga barata at mga detalyes at tiyan pagkatapos nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang padagos-dagos kita digdi sa laog kan na sa tuyang barata. Ngunyan sa detalyes na kan mga barata kitang yanda alado lokal. Nakatala na isagibo sa Metro Naga Development Council and Port Metro Naga Young Leaders Forum na gigibuhon na ngunyan na pizza 18 kan bulan kan Agosto sa Gudnaga pizza 19 2026 by Timang Empowered Youth Stronger Community sa Sustainable Future. Iniya papartisiparan ka na mga youth leaders, change makers, asin man advocates, ang pagtitiripon na ana nakapokus uminasantro sa paggadul kan sa mga istorya asin na mga agi-agi tiring manda mga kaarmanda kabali man sa mga mapartisipara sa duwang aldaw na summit iyo ang mga opisyal na nagigikan sa Naga City Government iyan na papanginutan kan alkalde kan Siyudad kan Naga, National Youth Commission, Department of Education, Angat Buhay Foundation asin manlaylay ng mga civic asin private organization sa laog mismo kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal sa pagtatapos kan special program for the employment of student SPES isinagibo na ang free out ceremony pinagbisto ang mismong higos tiyaga asin dedikasyon kan mga jóvenes asin man kan mga estudyante na mga benepisyaryo kan SPES personal na pinagpartisiparan ang programa ni Mayor Marvic Bikbik Solano kabali naman ang municipal councilor asin man siyempre kaibanan ang grupo kan piso office sa panginginot ni Miss Iba Balani. Grabe ang pasasalamat kay Gobernadora Elre Villafuerte sa sayang padagos na suporta sa kadagdagan na space slots na itinao sa Banwaan kan Pilik Camarines na nagtaonin mas kadakol ng mga oportunidad sa mga jóvenes asin mga estudyante na magkaigwanin temporaryong hanap buhay makaresibin tabang ni na pinansyal mantang ipinagpapadagos an sa indang pagklase an space an saro lang sa nagtaonin na temporaryong trabaho na pinagpasyaran kan suporta sa mga estudyante kundi nagsiserbi man nindoon tangani man na digdi haros mangyari and maipamalas ang talento asin man ang disiplina, responsibilidad asin man ang pagiging preparado sa parte mismo kan sa indang pag-empleyo sa paagi kan mga programang ini nagtataunin pagkakataon sa mga jóvenes na mga tabang kan sa indang pamilya mantang ipinagpapadagos ang sa indang pagklase asin preparasyon para man sa mas maliwanag na futuro pinagpaabutan mada
ni napagbati ang space beneficiaries kan lokal na gobyerno kan pili sa paagi kan alkalde na si Bikbik Solano asinman ni Gobernador El Rey Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa ladwa lokal. Aro pa nga babaeng estudyante ang biktima na naman yung panghabunin ilmita sa laugan na siyudad Canaga, partikular na sa Ateneo Avenue sa luwas kan Ateneo Dinaga University. Nako ananin CCTV gikan sa parte kan Bagong Bayan Barangay Hula ang suspect mantang pinag-iikit asin pinaghahabon ang helmet na pinagwalat sa motorsiklo kan estudyante. Inireport na ang insidente sa barangay asin man sa pulisya para man sa magkakarigong investigasyon. Pinagtawan manin abiso ang mga motorista na daiiwalat ang sila mga helmet sa motorsiklo kapag nakaparada tanganing maiwasan na maging target kan mga parahabon. Pig-ing kaminar ang sisayman na may impormasyon mapadapit man sa insidente na aabot kan sila mga report sa Bagong Bayan Barangay Hall o sa pinakaharaning istasyon kan pulisya. Balik kita sa mga report mga reporter sa luwas sa Buyet Paderes, Kamin. Nadagdagan pa ang mga lugar sa Camarines Sur na apektado kan African Swine Fever o ASF. Sigun sa Department of Agriculture, Bicol, apektado na din kan ASF ang Banwaan kan Nabua, partikular sa Barangay Lourdes Old. Ang mga blood samples na ini, isinumitikal mga LGU at pig. Adalan ka na DA Bicol Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa paagi kan real-time PCR for ASF asin kumpirmadong positibo sa ASF virus. Sigun sa pahayag kan DA, nag-impuner na din ng population sa mga apektadong urig asin padagos ang monitoring sa pagtaraid na lugar kung saan na-record ang positibong kaso kan ASF. Para sa BBS News, Boyet Paredes. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa tuya pa nga barata sa lado lokal. Maabot man o sa barata pa sa lado lokal, maabot man sa 170,000 pesos na kantidad na pinagtutubdan siya buwan na samsamka na tulong draga operation duman sa parte mismo kanda siyudad kanda Iriga. Pinagtutubdan 170,000 pesos na kantidad kan siya buwan na kumpiskara sa tulong magkakasuway na operasyon kana Iriga City Police. Duman sa barangay kan San Francisco kan nakalis na aldaw padagos na pagpapakusog kang kampanya kan mga autoridad para man sa illegal drugs katabang man ang PDEA Regional Office No. 5 sa isinagibong operasyon nako akan mga autoridad ang nagkapirang mga head-sealed transparent plastic sachet na pinagtutubudan na Cebu. Bunga naman kan ipinagtalaan na proseso tulos na isinagibo ang inventaryo sa nasambit ng lugar kung saan nadakop ang mga suspek. Ang mga suspek kunyan yauna sa parte kan kulungan asin sindas sa nga tanamaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o ang pinag-aapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, pighiras kan Solid Waste Management Office kana siyudad Canaga ang sistema kana pagkulikta kana basura asin man pag-uyon sa sa waste to energy incineration. Sa pahayag ni Engineer Joel Martin, ang pamayukan Solid Waste Management Office Naga sa pagkulikta kana basura
inot ana volume ka na basura na dapat mahakot tulos-tulos panduaman na kinakaipuan pang pag-adalan kung anong oras kukuanon uli kung daiman na pwede na maghakot kung arin na an may okasyon halimbawa okasyon alas 7 ngunya na pagkaaga sa may panganiban sa oras nin alas 2 nin amay paglinig na ana mga iniya sa parte kan panganiban tanganing antis na magliwanag preparado na ana mga ini. Dagdag pa kanasambit na nga opisyal parehas lang sa sentro ang mga pinagaagihan kana parada asin mga tinitindahan sinisiguro nga malinig patin entero nga naga sa aldaw ka na nasambit na nga okasyon maging iyan sa lado ka na Christmas season asin banda sa New Year iyan sa indaman na ipinagpapadagos. Dagdag ni Martin na 2.8 hektarya sa haros sanggatos na sabkod ng 200 square meters an active area kini ang 200 square meters na active area kinakaipuan na matahuban na antes na matapos ang aldaw kung saan bag-o mas alas 5 pa sinasabing mag-off ang garbage truck sa pang-aldaw na tahuban na ang gabus apuera kay ni pagkabanggi may basura na naman sa utro inaakot para sa night shift sigun paman sa nasambit ng opisyal sigun padigdi ang operasyon kay ni 6 PM pagkabanggi matapos nina dagdaga nina mga daga asin 6 AM para magtaob na naman ini nina daga 5 aldaw kay ni ana sinisiguro kay ni na nahiro ana mga basura big tawan doon man ni Martin na waste to energy na kung saan igwaman ni na 8 na proposal alagad pigiling ang viability asin gabus gusto nga makiulay sa alkalde. Sabi pa man kan alkalde na ini ana mailing asin na i-recommend ka na viable asin posibleng mga proposal na kung saan padagos na adalan sigun ki Martin. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal balik kita sa reporter sa luwas sa linya si Daryl Banyas. Daryl Kamin. Nag-abot sa sobrang 462.5 milyon pesos ang cash assistance na naipanaok ang Department of Agriculture digdi sa Bicol sa mga parauma asin para sira sa Lindungkan Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk o ANAPAF program. Sa datos kan DA Bicol sobra sa 198,000 na benepisyaryo na nakaresibi kantig 2,325 pesos na cash kabaing ini kan 76.51% na target na nasa 260 pisti na mga parauma asin para sira digdi sa riyon kabali sa mga natauan nasa 153,490 mga rice farmers igwaman ni mga paratanom ni na mais tiring man paratanom nin tubo asin man mga parasira. Pinakadakol ang benepisyaryo sa Camarines Sur na nag-abot sa 70,422 tigsusundan kan Albay, Masbate, Sorsogon, Camarines Norte asin man Catanduanes. Padagos ang pagpanaunin ayuda sa mga kwalipikadong paraumanin o mga paratanom nin paroy asin man mais na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ang RSBSA. Nagpon ang distribusyon ka nagtalikod na Abril asin piglalauman na magpapadagos ini asa sa masunod na bulan ka Setyembre ngunya na taon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal ana pagkuani na Gismil na School Counselor Associates pinagapapadali ni Congressman Luigi Villafuerte ka na probinsya kan Camarines Sur. Pinaging kaminar ni House Deputy Majority Leader asin Camarines Sur Congressman na Luigi Villafuerte ang Department of Education DepEd na parikasun
ana pagkuakan 10,000 na mga school counselor sa associates sa iskas iyan tangani man na mas pang mapakusog na mental health asin psychosocial support para man sa mga estudyante sa lado ka na pampublikong eskwelahan. Sabi ni Villafuerte, importante ang mas marikas na deployment ka na mga counselor sa tao man ka naglalangkaw na incidente kan bullying asin bada mga karahasada sa eskwelahan. Tinawan doon na pwede nang puunan ang hiring matapos aprobaran kan Civil Service Commission ang qualification standard para man sa iska asin School Division Counselor. Pinaglalauman na makrear ang Department of Budget and Management ni na 10,000 position para man sa deployment ngunya na taon. Apwera kaya pinagsusulong ni Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte ang House Bill 163 na obhatong magbugtag nin mga lisensyadong mental health professional sa kada pampublikong high school asin state universities o colleges. Mantang ipinagtalaan man ni Congressman Migs Villafuerte ang House Bill 1700 para man tawanin atensyon ang pangangaipo sa mental health services kan mga estudyante. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado na lokal, Congressman Luigi Villafuerte nagpandaya ninda 15 mga prosopesto na inaprobaran kan na Kamara na kapag talaan na asin na i-record ni House Deputy Majority Leader Camarines Sur Congressman Luigi Villafuerte ang 15 prosopuesto nga leyes asin resolusyon na aprobado kan House Representative sa inot na regular na sesyon kan 20 Congress. Ipinagpailing kani ang aktibong pagpartisipar ni Congressman Luigi Villafuerte sa bilog na pagsulong kan mga prosopistong lakdang na obhetong magtaunin atensyon sa manlain-lain ng mga pangangaipo kan Pilipino. Ang 15 House Bill measures sa aprobado sa inot na regular na sesyon kan 20 Congress na kung saan ang utor iyo mismo si Congressman Luigi Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, quadruplets ipinangaki sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. Sarong pambihirang pangyayari ang nag-abot sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur matapos mag-aki nin apat ang sarong ina sa sarong araki an sana na an apat na kung sa ina ini anda sinasabing quadruplets anda gabus yaon sa maray na kamugtakan ang kondisyon. Sarong payag tinawan doon ni Camarines Sur 5th District Congressman Migs Villafuerte kan Camarines Sur ana sa iyang personal na pagbisita sa pamilya para magpaabot nin tabang asin suporta sa saindang mga bagong miyembros kan pamilya kung sain apat na mga aki ana inaki kan sarong ina sa saro sa nang ruluwasan na nin pag-aki. Tinawan doon kan na kongresista na personal niyang pinagbisita ang lugar asin ang magurang asin nagpaabot siya nin tabang digdi. Tinawan doon kang congressman sa iyang payag na sarong dakulang biyaya para sa pamilya ang pag-abot kan apat na mga aki. Sinabi kani na sinda ang ka-inut-inuting pamilya sa iyang nabisto sa bilog na probinsya kan Camarines Sur na nagkaigwa nin apat na aki o quadruplets saro sa nang arakian kana ina kani. Kaya labi-labi ang kaugmaan asin pag-anga ni Congressman Luigi Villafuerte igdi. Tinawan doon ka na sambit ng opisyal dapat suportaran ini asin tabangan ang gobyerno asin kan bilog na komunidad sa pagpapatalubo o pagpapadakula
asin pagpadangat sa nasambit ng mga aki. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, libreng chiropractic services pinagpuunan digdi sa laog kana probinsya kan Camarines Sur. Pinagpuunan kana sudma anda tulunga aldaw na free chiropractic services kanda Provincial Government of Camarines Sur sa liderato ni Gobernador Elry Villafuerte kanda probinsya kan Camarines Sur katabang ana Entercare asin International Medical University of Malaysia. Obeto kanda sinambit na nga serbisyo na makatabang sa pagbawas kanda pagkukulog kandikod asin iba pang parte kanda hawak pagpapakaray na posture asin mobility asin ang pagbawas kanda muscles tension gigibon ana o ginibo ana libreng chiropractic services sa parte kanda Kapuarte Sports Complex sa Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur na kung saan mismong pinagatud ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines Sur. Mga tugang yanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department na nakaibanan ta dyan Sir Stephen Pabis asin man si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba mabaluskan sa idupong pagantabay. Mapa sa tuya pulugod, an biyaya patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ba't parang nagkukumahog ka? Ay, Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.